Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po ito mga kabida. Giyera na talaga ito sa pagitan po ng Office of the Ombudsman at ito hong House of Representatives mga kabida. Binantaan po ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ito hong House of Representatives na kanyang isa-cite in contempt mga kabida matapos pong dinisclaim po ng House sa pamamagitan po ng kanila pong spokesperson na hindi ho sila nagsampa ng complaints diyan po sa Office of the Ombudsman laban ho dito kay Vice President Sara Duterte mga kabida. Nagalit po ito hong si Ombudsman Martires kasi ho pinadalhan po sila ng mga dokumento ito hong report daw ng Committee on Good Government and Public Accountability patungkol ho doon sa kanilang investigasyon sa confidential funds po ni Vice President Sara Duterte. Ano bang silbi daw doon? Anong pakay kung bakit pinadalhan po sila ng kopya po ng report? Diba? Kung hindi ho sila nag-file po ng complaint, mga kabida. Dahil ho doon, nagalit ito hong si Ombudsman Martires. Kasi daw, parang hindi daw alam ng spokesperson po mga kabida ng House yung kaso mga kabida. Ito, pakinggan muna natin. Ito hong si Ombudsman Samuel Martires. At i-courtesy po natin ito mga kabida sa Ang Balita Ngayon. Narito po. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Nagbabanta si Ombudsman Samuel Martires ng contempt laban sa mga congressman matapos igiit na hindi sila ang complainant laban kay Vice President Sara Duterte. It appears that Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Para binigyan kami ng kopya ng report of investigation. Para para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Hindi ho kami nagbibiro. Trabaho ho ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang isa bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Nireklamo mo isang barangay captain? Babasahin lang namin? Sinabi ko lang, Sino daw po isa-cite niyo in contempt? Di kung sino ho yung ayaw kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit, we will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw nila mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Oo. Wait Ngayon, na pag yun. sinabi na, hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga kinalabit kami, kiniliti kami. Ayun, ang linaw po dun ho sa sinabi po ni Ombudsman Martires mga kabida. Kung hindi ho daw mag-cooperate ito hong House of Representatives mapipilitan daw silang gamitin yung kanila pong contempt power po mga kabida. Okay? Seryoso ho daw sila sa kanila hong trabaho na inatas po sa kanila ng taong bayan po. Para bang lumabas ho dito mga kabida na pinaglaruan lang po ng House ito hong Office of the Ombudsman dahil nagbigay ho ng kopya. Ano bang silbi doon ho sa kopya Tapos hindi pala nagsampa po ng complaint mga kabida. Ako, gusto ko lang ihambing po ito doon po sa ginawa po ni Senator Amy Marcos. Kung naalala po ninyo mga kabida, nagpadala po ng kopya ito hong si Senator Amy Marcos sa Ombudsman, yung resulta po ng investigasyon po ng Committee on Foreign Relations ng Senado, mga kabida. Patungkol po doon ho sa kanilang investigasyon sa questionable hong paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Pumunta si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman at dinala niya yung kopya po ng kanilang investigasyon. So, yun, nag-file po siya ng complaint. In fact, ang ginawa po ng Ombudsman po doon mga kabida, pinadalhan po ng summons po ito hong mga respondents. Alright? Ito hong mga personalidad dyan po sa Department of Justice. Ito hong si Prosecutor General Richard Fadolion, ito hong si Undersecretary Nicolas T,
At sa katunayan po, umapila po itong Department of Justice, humingi po ng extension po doon ho sa summon ng ombudsman to submit their counter affidavit, mga kabida. So patunay po yun, nang ginawa po ni Amy Marcos, nag-file po siya ng complaint. Hindi lang po simpleng nagpadala po siya ng kopya po doon. So ganito po yung nangyari din ng House of Representatives. Although ang sabi po ni Attorney Princess Abante, pinadalhan lang po ng kopya. Nag-furnish lang po sila ng kopya. Pero parang nagsampakan na rin ng complaint po doon. Yun yung pagkakaintindi po ng ombudsman po doon, mga kabida. Okay? Now, kailangan pong mag-cooperate dito ang House of Representatives, Kasi unang-una, pinadalhan na po ng summons po ng Office of the Ombudsman ito si Vice President Sara Duterte. At yung iba pang mga respondents po makabida, Diyan po sa Department of Education, okay? At sa Office of the Vice President. Kapag mag-submit po ng kanila pong reply o response, ito Office of the Vice President at saka ito DepEd, mga kabida, kailangan pong pasagutin ng ombudsman ito House of Representatives bilang tugon nila dun sa reply po ng Office of the Vice President yung mga respondents po doon at saka DepEd, mga kabida. Kapag hindi daw makipag-cooperate dito, hindi mag-submit ng kanila pong reply ito House of Representatives, mga kabida, bilang complainant, mapipilitan daw ito Office of the Ombudsman na i-cite in contempt ito mga kongresista. Ewan ko kung buong House of Representatives ba o ito lang pong Committee on Good Government and Public Accountability, mga kabida. Basta yun yung banta po ni Ombudsman Martires. Okay? Kasi parang hindi maiintindihan po ng ombudsman ito ginawa po ng House. Baga pinadalhan lang po nila ng mga dokumento ang ombudsman para gawing scratch papers yun. 'Di ba? So walang silbi kung ganun yun, mga kabida. So since pinadalhan po ng mga dokumento, report mula sa kanila pong committee investigation, it goes to show na gusto paimbestigahan po ng House ito si Vice President Sara Duterte, mga kabida, yung kanya confidential funds, Parang ganun yung dating Pero iba yung interpretation po ni Attorney Abante dito. Okay? Kaya nga nagalit po ito si Ombudsman Martires. Alright? Ano kaya ang mangyayari kapag iko-contempt po ng ombudsman ito House, mga kabida? Ang pagkakaalam ko, mga kabida, kapag iko-contempt ka, ikukulong ka, Okay? Kagaya ng ginawa ng House of Representatives dyan po sa kanila pong mga resource persons, na sinight in contempt, ikinulong, Okay lang po kung ikukulong ka ng ilang araw lang po. Ay, ewan ko po, kung ilang araw yung kulong sakali iko-contempt po ng ombudsman ito House of Representatives po, mga kabida. Ay malinaw po sa ating saligang batas po, na itong ombudsman isa independent body created by our Philippine Constitution at mayroon pong kapangyarihan po, mga kabida, na mag-cite in contempt. Regardless kung anong ahensya ka pa ng gobyerno, mga kabida. Ang hindi lang po nila pwedeng isa-cite in contempt yung presidente, mga kabida. Malinaw po yan sa ating saligang batas po. Kasi immune ang presidente po ng Pilipinas sa kahit anong kaso. Okay, at legal proceedings, mga kabida, maliban lang po siguro sa impeachment po, Kasi ang presidente, vice presidente at iba pang mga constitutional commission members, those are impeachable officers po, mga kabida. So yan lang po, okay? Para po sa inyo, ano po ang masasabi ninyo dito, mga kabida, kung sakali tutuhanin po ng ombudsman na iko-contempt nila ito House of Representatives po, Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.